Ang kwento ng kapanganakan ni Lord Ganesh ay nagsisimula kay Diyosa Parvati. Si Parvati, ang asawa ni Lord Shiva, ay nagpasyang lumikha ng isang anak na magiging tapat niyang kasama at tagabantay. Isang araw, habang naghahanda siyang maligo, nagpasya siyang hubugin ang isang bata mula sa paste ng luyang dilaw na ginagamit niya sa kanyang pagligo. Habang hinuhubog ni Parvati ang paste ng luyang dilaw, pinuno niya ito ng banal na enerhiya at pagmamahal. Binigyan ito ng anyo ng isang batang lalaki. Labis siyang natuwa sa kanyang nilikha at binagyang buhay ang estatwa sa pamamagitan ng paghinga. Kaya isinilang ang isang maganda at makapangyarihang bata. Pinangalanan niya itong Ganesh at pinagkalooban ng kanyang pagmamahal at basbas. Si Parvati na kailangang asikasuhin ang ibang mga bagay ay inutusan si Ganesh na bantayan ang pasukan ng kanyang silid at huwag hayaang may pumasok habang siya'y naliligo. Si Ganesh bilang masunurin at tapat na anak ay iniingatan ang utos ng kanyang ina at tumayo sa may pasukan. Hindi alam ni Ganesh na dumating si Lord Shiva na ang asawa ni Parvati sa lugar na iyon. Si Shiva na nakasanayang malayang pumasok sa silid ni Parvati nang walang sagabal ay nagulat nang makita ang isang batang lalaki na humaharang sa kanyang daraanan. Si Ganesh na walang kamalay-malay na si Shiva, ang asawa ni Parvati, ay pinigilan siya at tumangging hayaan siyang pumasok. Galit na galit, hinugod ni Lord Shiva ang kanyang trident at nakipaglaban ng matindi sa batang lalaki. Si Ganesh bilang sagisag ng banal na enerhiya ni Parvati ay lumaban ng may pantay na lakas at determinasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang matapang na pagsisikap, hindi siya naging katapat ng kapangyarihan ni Lord Shiva. Sa gitna ng labanan, tinamaan ni Lord Shiva si Ganesh sa ulo gamit ang kanyang trident na naging sanhi ng pagkaputol nito mula sa kanyang katawan. Ang tanawin ng kanyang anak na nakahandusay at walang buhay ay nagdulot ng labis na kalungkutan kay Parvati. Sa kanyang pagbangon mula sa pagkabigla, nakita niya ang katawan ni Ganesh at napagtanto ang trahedyang nangyari. Ang kanyang kalungkutan ay naging galit at hiningin niya kay Lord Shiva na ibalik ang buhay ng kanyang anak. Nang makita ni Lord Shiva ang matinding dalamhati ng kanyang mahal na asawa, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Upang itama ito, hinutusan niya ang kanyang mga tagapaglingkod na dalhin ang ulo ng unang nilalang na kanilang makita. Agad na bumalik ang mga tagapaglingkod dala ang ulo ng isang elepante. Maingat na inilagay ni Lord Shiva ang ulo ng elepante sa katawan ni Ganesh at binigyang buhay siyang muli sa pamamagitan ng paghinga dito. Nang magising si Ganesh, ngayon ay may ulo ng elepante. Tumayo siya sa harap ng kanyang mga magulang. Ang kalungkutan ni Parvati ay napalitan ng labis na kagalakan nang makita ang kanyang anak na buhay na muli. Niyakap niya si Ganesh at idineklara siya bilang anak ng buong sansinukob. Tinanggap din siya ni Lord Shiva bilang anak at pinagpala siya na naging dahilan upang siya ay maging isang iginagalang at sinasambang Diyos. Mula sa araw na yon, si Ganesh ay nakilala bilang ang Diyos na may ulo ng elepante, taglayang mapagmahal at mahabaging kalikasan. Siya ay kinikilala bilang tagapag-alis ng mga balakid
at Diyos ng karunungan at ng mga bagong simula. Ang kwentong ito ay malawak na ipinagdarawang tuwing pista ng Ganesh Chaturthi, kung saan sinasamba ng mga deboto ni Lord Ganesh at humihingi ng kanyang basbas sa tagumpay at pag-alis ng mga balakin sa kanilang mga buhay. Para naman sa atin, tungkol sa pagsamba sa mga demigods, lalo na kay Ganesh, hindi ito kinakailangan para sa atin mga Vaishnava. Walang pangangailangan na sumamba sa mga demigod ng kahit anong kategorya kung seryoso ang isang tao sa pagbabalik sa Diyos. Sa Bhagavad Gita 7.20 hanggang 23, malinaw na sinasabi na ang mga mabababaw sa ang kaligayahan at nahihilig sa mga material na kasiyahan ay lumalapit sa iba't ibang demigods para sa pansamantalang benepisyo na para lamang sa mga taong may mahinang pangunawa. Hindi natin dapat hangarin ang mas malalim na pagkagusto sa material na kasiyahan. Ang material na kasiyahan ay dapat tanggapin hanggang sa punto ng mga pangunahing pangangailangan lamang sa buhay, hindi higit pa o kulang doon. At ito ay nagbubunga ng higit pang pagkakagapo sa mga paghihirap ng material na pag-iral. Ang Panginoon ay bumaba sa mundong ito upang ipakita ang kanyang mga gawa sa Brindaban na puno ng kasiyahan. Noong si Panginoong Krishna ay nasa Brindaban, ang kanyang mga gawain, kasama ang kanyang mga kaibigang mga pastol, mga gopi, mga naninirahan sa Brindaban, at mga baka ay puno ng kaligayahan. Ang buong populasyon ng Brindaban ay walang ibang alam kundi si Krishna. Ngunit pinigilan pa nga ni Panginoong Krishna ang kanyang ama, si Nanda Maharaj, mula sa pagsamba kay Demigod Indra dahil nais niyang ipakita na hindi kailangang sumamba sa mga demigod ang sino mang tao. Dapat lamang nilang sambahin ang kataas-taasang Panginoon dahil ang kanilang pinakahuling layunin ay makabalik sa kanilang tunay na tahanan. Haribol! Haribol!